natin ito, second civilian mission to the West Philippine Sea has officially set sail this morning for the latest. Let's talk to One News anchor Gretchen Ho, nakasama ngayon dyan sa voyage at mukhang makulimlim dyan ni Gretchen Ho. Literal smooth sailing ba so far? Lord, Denise, ako medyo pahirapan tayo sa signal, no? Panaka-naka yung signal, kaya buti nakapuslit tayo ngayon. Ito, pasensya na sa aking itsura kasi talagang it's rough out in the sea. But it doesn't matter because it is already considered a mission success for the ating ito coalition after they have achieved their three main objectives, which is the Solidarity and Peace Regatta, the installation of the buoys, and the distribution of the fuel and food supplies to our fishermen. Nagkawa na nga yan, Lord and Denise, doon nga sa ating exclusive economic zone. Nagtatanong tayo kung gaano kalayo, how far out did this happen. Sabi sa atin ng kapitan dito, nasa 12 to 13 nautical miles daw. So just a little bit outside the 12 nautical mile territorial seas of the Philippines. Ang narinig naman natin kay Colonel Arman Balilo, nasa 14 nautical miles daw mula sa Palawig, Zambales. So, medyo a little bit outside lang. At nangyari yan dahil hindi na pinayagan ng Philippine Coast Guard na medyo mas lumayo pa. Dapat maglalakbay pa ng 5 nautical miles. Kaya lang yung iba sa mga mangingisda natin naubusan na ng diesel. At yung isang pangulong nagkaroon ng konting problema. Kaya from a certain point malapit sa Zambales, kinailangan na siyang hilahin papunta doon nga sa may EEZ. Pero yung mga fishermen, bumalik na papuntang Zambales at yung mga pangulong ay tumulak na papunta sa Baho de Masinloc. Okay, actually yung signal mo is actually better compared to yesterday. Pwede bang papihit at pakita kung yung ano yung itsura ng nasa paligid mo at So mga kasama ko, pasensya na, mga tulog sila kasi nga, actually kanina nakatulog na rin ako kasi sobrang sakit ng ulo ko. Hindi lang ako yung cameraman ko, nakusanay naman kami sa pahirapan, pero iba talaga sa dagat, no? Iba yung sitwasyon kasi wala ka namang control. Pag nagsushoot ka, medyo masakit sa mata dahil nakatingin ka sa screen. So parang doble yung hilo namin. Kahit na uminom kami ng gamot, di pa rin umipek eh. Kaya natulog na lang kami ng saglit pagkatapos ilagay yung mga buoy, medyo humituda ng matagal-tagal. Pero yung iba sa mga kasama natin, ayan o, sa totoo lang itong boat na ito, ipabalik na. Meron kami yung mga pangulong dumiretso, pero itong boat na ito pabalik na kasi yung mga kasama natin dito parang hindi na kinakaya din yung alon, ano. So may choice naman yung iba kung gusto nilang bumalik. Kasama tayo dito kasi magpupunta pa tayo sa mga fishing communities dyan sa Masinloc. Oo. Balita ko, Gretch, sobra na raw yung nausea ng ibang mga kasamahan dyan. Pero ikaw ba'y kumain na? O may nagpapatanong nito, nag-spam ka na raw ba? Ako, Lord, tinatanong mo ka ng pagkain ko. Mainggit ka. Ilawin ang aking kinain kanina. Fresh tuna. Tapos kumain din kami ng, ano ba yung kanina? Parang yellowfin yata yun eh. Tapos ang sarap ng pagkakaluto. Parang may onions, tapos yung sauce. So, malasa. Kasi hindi ako nagluluto ha. So, hindi ko kabisado yung mga ginamit pang gisa. Pero napakasarap. Tapos yung kanin ito lang bibida natin. Ang laki-laki nung pinaglutuan, pinagsaingan. Tapos kuha-kuha na lang kami doon isa-isa. Hindi pa naman ako nagbabanyo. Pero tinignan ko kanina, malinis. Yun talaga yung gusto namin itanong eh. Ito lang ibibida namin dito, Gretchen. May naghihintay sa'yo, Gretchen. Malalaking isaw. Pag-uwi mo, ayan ang para sa'yo. Malalaking isaw at Betamax pagdating mo rito. Ayoko yan, di yan healthy. Gretch, kanina... Dito ako sa fresh. Gretch, kanina may pinost kayong video at somebody was comparing it the site of yung mga bangka na marami daw to the site of Dunkirk daw. Oo, pakikwento naman yun kung paano naging coordination noon, yung choreography, etc. The site of ano?
yung the sight of hundreds daw of fishing vessels, both big and small. Sabi daw parang Dunkirk daw, yung sa World War II, yung pag-rescue ng mga British boats from the French coast pabalik. Actually, nung nakita ko kanina this morning yung pagdating ng ating mga mangingisda, talagang kinalabutan ako. Kasi ito naman, yung ginagawa natin dito ay para sa kanila. It's not for anything else, but para sila ay makapangisda sa Bajo de Masinloc, sa vicinity ng Bajo de Masinloc, pati na rin sa ating EEZ. Marami tayong mga nakausap na mga mangingisda, sinasabi nga nila sa atin, they keep away from Bajo de Masinloc because malaki ang lugi nila, no? Kailangan mo ng malaking vessel para magpunta doon, tapos magpunta mo doon, tatabuin ka lang. Kaya, imbis na malugi sila, dito na lang sila nangingisda. Yun nga lang, syempre pag kinumpara mo yung lugi nila doon, talagang malaki yung difference. Pero, ayun nga, no, yung force na yan, isang tao, isang bangka, all of them, fishermen with us. Sabi ko nga, parang naalala ko tuloy yung mga nagbibisikleta. Kasi parang parte ng katawan nila habang nakatayo sila doon sa kanilang mga bangka. Ganun yung nakikita ko, no? Ang galing nilang bumalanse. Parang wala na silang hinahawakan. Nakatayo sila doon sa kanilang mga bangka. At dire-diretso lang ang bilis pa ng takbo. So, alam mo talaga na ito, this is who they are. This is their identity. Tanungin man natin bakit hindi sila magpalit ng kanilang hanap buhay. Ang sinasabi nila, wala. Ito na yung alam ko eh. Mula nung ipinanganak ako, ito na yung hanap buhay namin. Ito na kami. Mismo. Oo. Gretch, isingit lang natin, nahanap na daw ba yung drone? Hindi namin nahanap yung drone, hindi pa. Siguro yun nandito sa mga dahilan kaya babalik kami na mas maaga kasi yung drone na yan, parang yan na yung final shot eh. Yan na yung ano dyan, final offering to life. Oo. Yung drone na yon gave up his life. For the mission, ano? Gave up his life for footage. Brilliant footage. Videohan namin yung send-off, tapos pabalik na sana yung drone. Biglang pumihit yung bangka namin, tapos tumama doon sa drone. Tapos, Aray. yun na, pumunta na sa dagat, hindi na namin mahanap, malalim kasi. Si Kapitan talaga may kasalanan. Joke lang. Oo, yari ka ikap mamaya. Okay, Gretch, so Kaya, far, ang tanong ko, sino magbabayad? Pwede Ayan. mong ma-reimburse sa One News? pwede. Sisiw lang yan kay you know who. Pero, teka muna, Gretch, so far ba walang any semblance of challenge from any Chinese vessels ba dyan? O paramdam, etc. Doon sa nakita namin, Lord, wala pa eh. Kasi malapit pa yun eh. Sa totoo lang, malapit pa siya sa ating territorial sea. So, wala pa talaga. Puro Philippine vessels, Philippine Coast Guard. And to get to the point where there are Chinese vessels, it would be 124 total nautical miles from Zambales to Bajo. Siguro mga 80 nautical miles or 60 to 80 nautical miles ang iyong babiyahihin para makarating doon sa punto na may Chinese vessels. Pero narinig natin kung dati madalas sa 30 to 40 nautical miles sila from Bajo, nakita ko sa social media parang nasa 60 nautical mile zone sila. So mas malapit, ano. Medyo kinakabahan ako sa totoo lang para doon sa mga kasama natin na tumuloy kasi nga yung isang pangulong ay nagkaroon ng problema sa transmission. So, hindi ko alam kung anong gagawin nila doon. Hopefully, nung nag-decide sila na tumulak pa, naayos na yung problema. Dahil yung isang pangulong ang ginagamit nila para hilahin yung isang nasira. So, hopefully, they will get as far as they can. But there is a lot of prudence, as I've mentioned, with this civilian convoy when it comes to, for example, revealing our locations, when it comes to revealing their strategies, when it comes to talking about what's going to happen out sea. Yung mga napakasensitibong impormasyon, hindi na nila sinasabi at binabanggit. Kasi nga, maganda, dito nahimasmasan na pagkatapos ng unang convoy na talagang totoong-totoo yung threat na pinipresenta ng Chinese vessels. So, hindi ko alam kung hanggang saan sila, pero nakaset naman ang mindset na hindi natin kailangan
dumating sa Baho de Masinloc o ipilit pa dahil safety ang number one priority. Alright. Alright, thank you very much. Again, One News anchor. Hindi pa muna. Oo, sige. Maya-maya. Sige, Gretch. Sorry, may curious yung mga tao, no? Ano yung nasa likod mo nakikita namin na parang body of land? Yung parang lupa. Ito, Oo, yan daw. malapit na kasi tayo sa Masinloc. Oh. Ano sir, i-live na natin. Tuloy lang nyo. Kung kantuan lang kayo. Okay. Hanggang dulo. Oo, hanggat may Oo. signal, hanggat may load yun. Hanggang may- Natin yung mayor ng Kalibo, Aklan. Mukhang may trabaho pa. Siyempre yung sa constituents niya, no, kung nagtagal. Nakita rin niya kasi na hindi madali yung biyahe. Maraming aberyang pwedeng maranasan. So I guess nagdoble ingat na lang din si Mayor, pati ang kanyang mga kasama rito mula sa Kalibo. Nang tanongin natin, bakit dinala yung team ninyo dito? Sabi nila, Gretch, historic mission kasi ito eh. Siguro nakaka-relate kasi sila dahil sanay sila sa buhay na ganyan, ay gusto nilang maging bahagi nito. Yun nga lang, syempre meron din silang mga pinakakaingatan na mga bagay. Dahil nga, yun nga, parang nauubusan ka ng diesel, maaaring masiraan ka sa gitna ng dagat. At syempre yung Chinese vessels na rin, maraming iniisip pag nandito. Oo. Ayan, mukhang nagtayuan na yung mga kasama mo sa barko, Gretch, at mukhang nagre-ready na pa. Pero maganda makausap ni Gretchen if Oo ever nga yung mga, kung may mga fishermen doon na maaaring lapitan. Pagka-land nila, no? Oo. Dito yung drone namin, teka lang. Yung drone pala. Nandito yung drone. Nakita na ba? Bakit yung drone? Ay, magagamit pa ba yan? Pinapansisip namin kasi yung memory card na mahalaga nun. Tayo, all out tayo sa trabaho eh, para maibalik lang natin yung drone shot na yun. Alright. Okay, sige. Maraming salamat again to our One News anchor, Gretchen Ho. Ingat. Ingat ka. See you soon.